Amen. My dear brothers and sisters, be inspired again. It's Sunday. Siyempre, kaya nga sabi ni Sister Emma, good morning, good afternoon, and good evening. Para po sa lahat ng ating mga kapatid sa ibang bansa, dito po sa atin, sa mga afternoon, di ba? May mga lugar na afternoon, merong ibang evening. Di ba? You know, my dear brothers and sisters, bakit po tayo merong relos? Di ba? Iniisip natin may time, di ba? Inaano natin yung exact na time. Kaya nga inaano namin ni Sister Emma, anong oras kaya sa Canada ngayon? Anong oras kaya sa US? Anong oras kaya sa Cebu? O, di ba? So, tinitingnan natin yung time. Pero, pag-uusapan po natin is God's timing in our life. And it is always perfect. Ibig sabihin, always. Lagi pong perfecto. Hindi po ito nagkukulang. Yes, hindi po siya advance. Yes, hindi po siya late. No? Of course, lagi po siyang perfect timing, my dear brothers and sisters. Sometimes, di natin maunawaan, hindi po natin matanto masyado malalim yun. Matanto. Ibig sabihin, we cannot understand, we cannot comprehend, we cannot fathom how God really having a perfect time for our life, for our accomplishment, my dear brothers and sisters. Sabi nga trust in God's perfect plan. May plano ang Diyos Napakaganda ng plano ng ating Panginoon. Yun yung number one natin na dapat gawin. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya pong perfect na plano. Kung ikaw naniniwala ka sa Diyos, kung ikaw ay meron ka ng relasyon sa ating Panginoon, magtitiwala ka sa Kanyang napakagandang plano. Ano po sabi po niya sa Jeremiah 29 verse 11, Sister Ems? Favorite ko to, brother. Siyempre. In Jeremiah chapter 29 verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Parang lagi natin ito pinag-uusapan almost every episode po natin kasama itong Jeremiah 29 verse 11. Bakit po? Nagbibigay po kasi ng pag-asa. Amen. Di ba? Nag-i-encourage po sa atin na magtiwala tayo sa ating Panginoon. That God's timing is perfect, no? Hindi ito yung perfect na tayo po ang masusunod. No, we may not always understand His timing, my dear brothers and sisters, but we can trust that it was always for our own good. No? Tingnan po natin yung binasa ni Sister Emma. For I know, nagsasalita po ang Panginoon alam ko ang magandang plano para sa iyo. No? Declares the Lord. Ayun nga na Jeremiah. Declares the Lord. Plan for welfare. Ano ba yung welfare? Sister Ems? A plan to prosper. Pero yung welfare natin, pag sinabi natin welfare, sinasabi natin yan basically shelter, food, the basic di ba? Clothing, di ba? Yun yung mga natin yung mga welfare natin. Or sabihin na natin, sama na natin welfare natin, kayamanan po natin. Alam ng Panginoon kung ano ang dapat na yaman sa atin. Bakit ba yung iba mayaman, yung iba hindi naman ganun kayaman, at yung iba nga mahirap? Bakit po? Kasi may kanya-kanya pong sukat ng kaalaman. Alam ng Panginoon din po yun Kung ikaw ay bibigyan ng milyon, baka hindi mo po makaya. Di ba? No? Yung iba naman po, bakit binibigyan ng napakarami? Alam kasi ng Diyos na makakaya. Pero kung minsan sumusobra. Bakit po? Kasi hindi sumusunod sa ating Panginoon, sa plano ng Diyos, kundi ang sarili pa rin niyang plano. Minsan po kasi pagsubok yung pong welfare, di ba? Yung wealth, na pinaalaw ng Panginoon sa atin. Sinusubukan tayo kung talagang baka kasi yung pong welfare po na yun yun po ang mawala sa atin. Ibig sabihin mawala tayo sa ating Panginoon. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, not for evil, but to give you a future. Yung kinabukasan mo. Di ba? Minsan po tayo, pag nagplano, yung kinabukasan natin hanggang 10 years Tanong po, aabutin pa po ba tayo ng 10 years? Magpasalamat tayo kung inabot tayo. Pero yung sinabi mo ng pinano mo po kapatid ko, di ba yung iba hindi na umaabot, my dear brothers and sisters. So trust in God's perfect plan, my dear brothers and sisters, because His plan is very perfect for our lives. Number 2, patience. Patience in waiting. Yung paghahantay. Ano po sabi niya sa Isaiah 40 verse 31, Sister Ems? In Isaiah chapter 40 verse 31 says, "But they who wait for the Lord
shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Parang sinama rin natin to last episode eh. Sa totoo lang, kasi magkamag-anak, magkapatid po yung pong ating team last week, which is God's perfect plan. Ito naman po is yung God's timing is perfect. Kasi yung timing ng Panginoon talaga magdudugtong doon sa kanyang plano no? Waiting on God's timing requires patience and faith. Amen. Of course, no, the fruits of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit. Ina nga sa totoo lang po, pag naisa buhay natin yung fruits of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit will naturally flow in our life. The faith. Sa totoo lang. If we live the love, the joy, the peace, the kindness, di ba? The patience, the perseverance, the gift of prophecy, the gift of wisdom, the gift of healing, the gift of speaking the word of God will naturally flow to each and every one of us. Amen. During this time, brothers and sisters, we grow and mature in our spiritual journey. Pagka daw tayo nagpapasensya, pagka daw po yung ating matibay na pananampalataya, umuunlad yung ating spiritual, Sister Ems. Totoo yan. Totoo naman yun, Sister Ems, di ba? Marami tayong bagay na minsan naiinip tayo, may kahilingan tayo kay Lord. Minsan gusto mo na magsabi, Lord naman, yung hinihiling naman namin, tama-tama naman. Bakit naman ang tagal-tagal? Bakit ang tagal-tagal? Bakit ba, Sister Ems? Bakit matagal? Sige, sa experience mo. May inaantay si Lord na dapat kong isurrender kay Lord. Yeah. Yung sinasabing, minsan po kasi tayo nakikialam. Di ba? No? Minsan binibigay po natin yung manibela, pero yung pong accelerator sa atin pa rin. Yung preno, accelerator, sa atin pa rin. Minsan gusto pa rin natin magpreno, gusto pa rin natin bilisan. Di ba? Pero ang manibela nasa Panginoon. Hindi rin po rin pwede, kailangan kompleto. Yung manibela ng buhay natin, yung accelerator ng buhay natin, yung preno ng buhay natin, siya pa rin po ang mamamahala sa buhay po natin. Amen. Yun po sabi po niya, pangako po niya sa Isaiah 40 verse 31. Amen. Number 3 is God's timing in fulfillment. Ibig sabihin talagang ipupulfill ng ating Panginoon yung kanya pong timing na yun. God's promise are fulfilled at the perfect time, even if it feel delayed from our perspective, ang ating perspective. Pero kung tutuusin mo, titingnan mo, kapatid ko, okay, sige, sample, natin. Yung hinihiling ko ngayon, na biglang parang nakalimutan ko na. Ibig sabihin, kasi para bang lumalabas, siguro, hindi pa ano ni Lord, sige. Then later on, magugulat ka na lang, nangyari. Inilagay ni Lord sa katuparan yung hinihiling mo. I-review mo, kapatid ko, nandun yung perfect timing. Kasi yung time na yun, doon mo siya kailangan. Amen. Diba? Kaya nga sinasabi, pag daw po nagdadasal tayo, may hiniling tayo sa Panginoon, 3 daw po ang sagot niya. One is yes, kasi kailangan mo na to. Kasi alam ng Diyos, di ka mapapahamak. Kasi alam ng Diyos, mapapabuti ka. Kaya yes. Ano yung susunod? No. No kasi, mapapahamak ka. Amen. Yun, mapapahamak ka, madidisgrasya ka or something. And the last is wait. Wait kasi may inaayos pa ang ating Panginoon. At may nakalaan na mas maganda. May fulfillment. Ibig sabihin, may fulfillment ang ating Panginoon. Amen. Recently lang, meron po tayong kapatid, sister, na siyempre, anuhan kami ni Sister Emma ng counseling, ng mga ganito. Yun, na-detect na meron siyang karamdaman. May karamdaman po siya. But, siyempre, chinek up siya, kinonfirm na meron nga, ganito. Ngayon, meron pang isang last test, na ang sabi sa kanya, tatawag sa kanya, yung doktor. Amen. Pero ilang araw na hindi tumatawag. So, sabi sa Brother Vic, bakit ang tagal-tagal? God has a timing. It is in fulfillment for something. Ibig sabihin, may pinaprocess pa ang Panginoon. Bakit hanggang ngayon wala pa? Yung kahilingan mo, Sister Emma, yung kahilingan ni Brother Vic, pinapa-experience pa ni Lord ang patience. Yung pa, patience and faith. No? Pero yun nga, may perfect timing pa rin ng Panginoon. Ang ano lang siguro natin, Sister Ems, so sinasabi mong patience and faith is just maano pa rin natin, titibay yung kalooban natin, di ba? Na magkakaroon tayo ng
virtue of waiting. Virtue of waiting. Ano sabi sa Habakkuk 2 verse 3? In Habakkuk chapter 2 verse 3, sabi, "For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. Amen. It will surely come. It will not delay." Tingnan niyo po, isa-isahin po natin. For still the vision awaits its appointed time. May appointed na eh. Meron ng date. Kaya lang, hindi sa'yo sinabi. Hindi mo alam. Kasi ang Panginoon lang nakakaalam. Yun ang thrilling sa ating Panginoon. Meron tayong free will. Yun, lagi ko sinasabi yun, yung free will po natin. Siguro kung ang Panginoon magbibigay ng blueprint natin, nasasabi ng Panginoon, eto, hanggang dito ka na lang. No? Siguro, papakabait ka. May thrill eh. What do I mean with the thrill? Ibig sabihin, titingnan natin kung paano tayo mabubuhay. At binibigyan tayo ng kalayaan ng ating Panginoon. Amen. Kadugtong po nun, it hasten to the end. Di ba? And it will not lie. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Ibig sabihin, mangyayari at mangyayari. Amen. Yes, it seems like slow, mabagal. Yun po sabi ni Habakkuk di ba? Wait for it. Maghantay ka. It surely will come. Surely. Sigurado pong darating. It will not delay. Oh, hallelujah. Praise God. Marami na pong pangyayari sa amin ni Sister Emma ang ganyan. Na kung minsan naiinip kami, meron pa nga minsan nagrereklamo, di ba? Ano yung reklamo? Ayaw na matay ng prayer meeting. Di ba? Ayaw na mag-outreach. Ayaw na magdasal. Sinasabi pa ni Brother Vic noon nung araw hindi naman yata totoo itong pinaglilingkuran ko na ito Di ba? Grabe pala ang Panginoon. Ang dami pala niyang ibibigay sa atin. Alala ko nung pong bago-bago kami sa renewal noon Imagine mo, sa totoo lang po, 7 years po, si Brother Vic walang trabaho. Pero hindi po nagreklamo. Ako, mas nga ako sa faith niya baka naman nagre-reklamo sa loob. Nagre-retaliate. Kasi imagine mo, 7 years. Alam niyo, magrereklamo man ako sinasabi ni Lord, I have a plan for you. Ang ganda, Sister M, sinabi mo. Magreklamo man ako, mababago ba ng reklamo ko yung perfect timing ni Lord para kay Brother Vic? Amen. Diba? Ang awaw, ang ganda, Sister M. I thank you for that. Kasi yun na natutunan natin, Brother Vic, when we join the renewal, yung God's will talaga, na talagang isinalalay natin sa Panginoon na yung Lord, sige, ikaw nang manibela, ikaw na accelerator, ikaw na ang brake sa buhay namin. Pero, I mean, yung maganda kasi doon, yung sinasabi nating perfect timing ng ating Panginoon. Alam niyo po, sinyer ko po yan sa isang community. Pagkatapos ko po ng talk, sa totoo lang, lumapit po sa akin, sa brother, elder pa nga yata yun, sabi niya, Brother Vic, sa totoo ka? 7 years, wala kang trabaho? Sorry, nakakaya pala kay Lord, sabi niya. Sabi ko, bakit po? Kasi ako 2 years lang, gusto ko na magpakamatay. Ha? 2 years na walang trabaho. Of course, my dear brothers and sisters, 7 years ako ng trabaho, pero hindi naman yun talagang totally, hindi ako naghahanap ng trabaho. May mga trabaho ko po nung pasulpot-sulpot. Di ba? Yung hindi permanente. No? Yung mga binigay ng Panginoon sa bawat po sa atin. My dear brothers. But I tell you, God will fulfill it. Amen. God will fulfill it. Promise niya yun Diyos ko po, eto na po. Siguro narinig na po ito. Yung pong aming panganay ay doktor. No? Doktor po sa tao, sa medicine. Yung pangalawa po namin, IT programmer. Yung pangatlo po namin, nurse. No? Yung pang-apat po namin, businessman. Yung bunso po namin, driver ng eroplano. Paano po nangyari ang mga bagay po na ito? In God's fulfillment, in His timing. Amen. Di ba? Amen. Sa totoo lang po kami, minsan nire-review namin sa Reme. Meron ka anak na doktor? Di ba? Noon, kasi okay na ako kasi Victor naman ako. May di ba, sa sisters, God is so great. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. At siya po ay hindi po makakalimot sa hinihiling mo. In God's perfect time,
He will fulfill everything in our life. He will make all things beautiful. He will put everything into places. Kasi kung minsan, ang maano doon, Sister Em, siguro yung may mga, di ba nagreklamo po tayo, kapatid, baka po yung buhay po natin, magulo po yung puzzle. And God is picking up everything there. That He will put everything into places to make it a perfect. Yung ginulo natin buhay, siya po yung aayos ng buhay po natin. Amen. Number 4, peace in God's timing. May kapayapaan po sa timing ng ating Panginoon. Amen. Trusting in God's timing bring peace, knowing that He is in control. Siyempre, alam po natin na siya po ang nakakontrol ng lahat. Kasi sa Kanya ang lahat. Sa Kanya po nanggaling ang lahat. Amen. Ang buhay po natin galing sa Kanya. Ito po mundo po na ito galing sa Kanya. So, siya may control ng lahat. Amen. No? Sa totoo lang. And that His plan are far greater than our own plan, my dear brothers and sisters. Sabi po niya sa Colossians 3 verse 15, Sister F. In Colossians 3 verse 15, and let the peace of Christ roll in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. May nagtanong ilan taon ka na ba, Brother Vic? Sabi ko, hulaan niyo po. Meron sabi sa akin nung isang outreach, sabi niya, 40 plus. Oh my God, sabi ko, blow out kita. I'm already going to 65, my brothers and sisters. And sabi nga nung mga classmate ko sabi niya, parang di ka tumatanda. Parang di ka tumatanda. Kala ko sasabihin, parang hindi ka 65, parang ka 64 and a half. My brothers and sisters. So, and God, bibigyan tayo ng kapayapaan di ba? Yung heart natin payapang-payapa Bakit sinasabi kong parang bata? Kasi payapa tayo Masaya tayo, nakakatulog tayo na mahimbing. Di ba? Kahit may problema, di ba? Because we know that God take care of everything in our life. Amen? Number 5, God's timing in action. Ito, maganda ito. Sabi niya sa Romans 8 verse 28, Sister Ems. In Romans 8 verse 28 says, and we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. All things work for good. Lahat ng pangyayari po, whether pangit, for example, aksidente. Meron pong magandang mangyayari. Totoo lang May namatayan, nagkasakit, marami po, nasunugan. Maraming bagay po. Magugulat ka na lang, meron akong kaibigan galit na galit talaga nung nasunog yung bahay nila. Diyos ko po. So, anong nangyari ngayon, nung wala na, nakwan, yung isang anak niya is parang, I don't know kung saan nanalo or something na nakapagpatuloy sila ng mas magandang bahay kaysa doon sa dati nilang, bulok na bahay at that time. So, ang Diyos po ay, sa totoo lang po, tayo po nagmamahal sa Diyos. God will work for good in our life, di ba, this is tinawag kayo for His purpose Sa totoo lang, ako, ikaw, tayo po, tinawag po tayo kasi merong magandang layunin ng ating Panginoon. Bakit Kanya tinawag, brothers and sisters? Sample sa scripture po ng mga perfect timing ng ating Panginoon. Ito po, number 1, Abraham and Sarah nung pinanganak si Isaac. Di ba? Wala na po pag-asa, pero sabi nga ni Abraham, matanda na tayo. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo. Ayun, nagkaroon sila ng anak. Amen. Sino pa? Ang sunod doon, si Moses. Hindi, si Joseph muna. Si Joseph yung dumaan sa mga pagsubok, di ba? Yung Joseph the Dreamer. Dumaan sa napakaraming pagsubok, nagano sa Egypt, but siya po ang nagligtas sa napakaraming tao during the famine. What else? Sino pa? Si Moses, 40 years in the wilderness, my brothers and sisters. Yung timing, ikaw, sige daw, 40 years, sige daw. Natawa si Sister Emma. Sige daw, Sister Emma. Bakit ka natawa? Kung 40 years, di parang going back
Ah. 65 na ako, less 40, di 25 years old. Ah. Nasa renewal na tayo noon, di ba? Yeah. Na parang, maybe that's the time, stage na natin yun noon, Brother Vic, na parang magko-complain ka ba kay Lord? Kasi nasa renewal na tayo. Natutunan tayo nun. Natutunan tayo. Oo. Yun yung isang bagay na napakaganda rin. No? Amen. Ano pa? Si John the Baptist. Siya yung sumisigaw. Siya yung nagpa-prophecy na ito yung ginamit ng Panginoon para po i-announce ang kapanganakan ni Jesus. Kingdom of God. And the timing of Mary and Joseph out from nowhere. Ang inang Maria, I am the handmaid of the Lord. Be it done according to your words. Perfect timing na siya ang ginamit ng ating Panginoon para po isilang ang tagapagligtas po natin. Sabi po sa Galatians 4 verse 4. In Galatians 4 verse 4 says, "But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law." Ibig sabihin, ginamit ang inang Maria. The Bible deals with story, my brothers and sisters, from Isaac to Jesus Christ. No? Each event occurred, yung mga ibig sabihin ba, divinely appointed time. I-review po natin, basahin po natin si Abraham, si Esther, yung kay Isaac, kay Moses, kay Joseph, no? Kay John the Baptist, no? Kay Jesus Christ. Talagang napakaganda ng perfect timing ng ating Panginoon. Amen. Ano pong dapat? Patience and faith. Amen. And waiting, virtue of waiting. Amen. Embracing God's perfect timing help us to live hope and assurance, with hope and assurance. While we might only, ibig sabihin din natin naunawaan why or when, bakit, kailan, no? We can rest in the knowledge that God's plan are perfect. Perfecto po ang plano ng Diyos. And His timing is always right. Hindi po, maski po isang higit segundo, for sure, hindi magkakamali ang ating Panginoon. Let us continue trusting God, my dear brothers and sisters. Remain patient and find peace in His divine timing. May this reflection of this theme, brothers and sisters, God's timing is always perfect. Inspire and encourage us to trust in God's perfect timing in our own life. Thank you very much, my dear brothers and sisters. Alam niyo po, ito pong Be Inspired po ay isa pong napakagandang timing din po para po sa atin, my dear brothers and sisters. At sa totoo po, marami na po mga pagsubok na dinaanan nitong ating Be Inspired. But still, ang perfect timing niya po, nandun pa rin. Amen. Kaya po, ipagdasal po natin na patuloy po kami ni Sister Emma na diligan ng Panginoon ng marami pong wisdom para po magkaroon po tayo ng mga team na pag-uusapan po natin kada linggo po. Magdasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Father, for always answering our call, Lord God. Give us the patience to wait on your timing, on your God's timing. Yes. Lord, it may not always be the way we want to be or expect, but you always work it out for our own benefits, O Lord God. Your timing is perfect, and we trust in you. Yes, Lord, we thank you with the power of the Holy Spirit in the intercession of Mother Mary. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you.